Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayaw nga ng Phoenix Suns sa malaglag sa labas ng top 8 ng West. Tinalo nila ang New Orleans Pelicans sa score na 124-111. Nagliyab si Devin Booker at nagtala ito ng 52 points and 9 assists on 19 of 28 shooting sa field and 8 of 16 shooting naman sa 3-point line. 20.7 rebounds din si KD, 19 points, 19 big rebounds si Jusuf Nurkic at 13 points, 9 rebounds, 6 assists naman kay Bradley Beal. Sa Pelicans naman ay 30 points and 5 assists si Zion Williamson, ngunit 2 rebounds lamang siya. Dahil sa panalo na ito ay aangat ng Suns sa record na 44 wins and 31 losses. Despite the heavy schedule ay nakuha nga ng Suns sa mga crucial win laban sa Pelicans ngayon at sa Denver Nuggets nung isang araw lamang, making it hard for the Lakers to reach the 8th or 7th seed. Ngunit ang Pelicans nga ay mukhang bababa nga ang trend nila. From being 1 win away sa 4th seed, sila ngayon ay 1 loss away na lamang sa 7th and 8th seed. It's safe to say na apektado nga sila ng injury ni Brandon Ingram. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic at SGA. Napag-usapan nga natin na umangat na si Doncic sa number 2 spot ng MVP ladder matapos ang 5 magkakasunod na panalo ng Mavs. Well, ngayon nga ay 7 na ito at may chance sila bukas na iangat ito sa 8 laban sa Warriors. Nagtala lang din si Doncic ng 47 points, 12 rebounds and 6 assists at tinapos na din ng 11 straight wins ng Houston Rockets. Sa mata nga ng madami ngayon, ang MVP ay namamagitan na lang sa matalik na magkaibigan Nikola Jokic at Luka Doncic. Sa last few games nga ay tila ba napapag-iwanan si SGA. Overall nga ay napakaganda ng nilalaro ng Canadian star. Number 1 ang team niya sa buong West ngayon, while being the second youngest team sa buong NBA. Siya din ay mayroong mahigit 50 games kung saan nagtatala siya ng 30 points o higit pa. Inaasahan din siya na magiging parte ng All-NBA defensive first team at ang kanyang efficiency ay ibang klase para sa isang guard, averaging 54% shooting sa field. Ngunit this last few games nga, habang si Luka Doncic at Nikola Jokic ay nagtatala ng mga halimaw na stats, sa last 6 games nga ng OKC ay 2 ang na-miss niyang game at sa 4 na nilaro niya ay nagtala lamang siya ng 19.5 points, 4.2 rebounds, and 5.2 assists per game on 43.8% shooting sa field. Kung ikukumpara mo nga ang kanilang mga stats sa final game ng season na ito, ay medyo napapag-iwanan si SGA sa ngayon. At ang hindi magandang look kay SGA ay nananalo nga ang kanyang team kahit na hindi pang MVP numbers ang kanyang ginagawa, which contradicts the definition of most valuable player o pinakamahalagang player sa isang team o sa buong liga. Ganun pa man, may iba din nga na naniniwala na siya ang deserving ng MVP award, tulad nila Stephen A. Smith at Shaquille O'Neal. So talagang magiging interesting nga itong MVP race ngayon, probably the closest in recent years. Andyan pa nga si Giannis na nagkakaroon din ng best regular season niya sa kanyang career, and it speaks volumes given na 2-time MVP na nga siya. Ikaw ba kaibigan, sinong MVP mo sa season na ito?